So isang napakagandang balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Ito po ay dahil nagpakitang gilas ang ating pambato na si Magic Mike Plania sa kanyang naging laban sa Amerika kanina lamang. Hindi na po nag-aksaya pa ng panahon si Plania dahil agad niyang binanatan ang kanyang katunggaling Meksikano na si Luis May. Pinabagsak niya agad ito sa round 1 at dahil mukhang nakaramdam na ang Meksikano na masyadong malakas si Plania para sa kanya, kaya naman hindi na ito nagbalak pang tumayo sa 10 bilang ng referee. Kaya naman nakuha ni Plania ang panalo via first round knockout. Dahil sa tagumpay na ito ni Plania, kaya naman umabante na ngayon ang kanyang record sa 32 wins with 90 knockouts at 5 talo. Habang ang kanyang kalaban naman na si Luis May ay lumagapak sa 23 wins with 8 knockouts and 24 losses. Ito ang nagsilbing pagbabalik ni Plania matapos matalo via unanimous decision kay Omar Trinidad magdadalawang taon na ang nakakalipas. Sa kabilang banda naman mga idol ay pinag-uusapan nga po ngayon ang lumitaw na Filipino-Australian player na si Noah Pacquiao. May edad pa lamang na 20 anyos at may tangkad na 6'3". Agad napansin ng mga fans ang kanyang apelyido kaya naman may mga nagpo-post na sa social media na baka daw anak pa ito ng ating pambansang kamauman ni Pacquiao. Pero ganun pa man nga po ay wala namang nagpapatunay dyan at masasabi nating mga haka-haka lamang ang mga ito. Maging si Noah Pacquiao mismo ay sinabing hindi niya din umano sigurado kung magkamag-anak sila ng ating pambansang kamao. Lumaki si Noah sa Perth, Australia at ngayon ay nasa Pilipinas na ito bilang player ng Adamson Falcons sa nalalapit na pagbubukas ng UAAP. Samantala, ibinalita naman nga po ng World Boxing News na ang bakbakan sa pagitan ng YouTuber boxer na si Jake Paul at ng British boxing superstar Chris Eubank Jr. ay tinitingnan ng mabuti kung posible ba itong magawa at tuluyang maikasa para sa buwan ng Nobyembre ngayong taon. Matatandaan na huling beses lumaban si Jake Paul nitong nakalipas na buwan ng Disyembre lamang, kung saan tinalo siya ng former Unified Heavyweight Champion Anthony Joshua via knockout. Bukod dyan ay pinagbantaan na din siya ng kanyang mga doktor na wag nang lumaban pa ulit at bagkus tuluyan na itong magretiro nang dahil sa matinding pagkakabasag ng panga nito sa kamay ni Joshua. Subalit mukhang nagmamatigas nga po itong si Jake Paul nang dahil sa kagustuhan niyang makabawi at muling ibangon ang kanyang pangalan sa sport ng boxing matapos ang masaklap na pagkatalo via knockout. Hanggang ngayon po kasi ay tinatarget pa din ni Jake Paul na maging isang ganap na world champion sa boxing. Bagay na pinaniniwalaan niya na magkakatotoo na ito sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda naman mga idol ay isang magandang balita din nga po para sa ating pambato na si undefeated WBO super featherweight top contender Charlie Suarez. Ito po ay dahil nilagay na siya ng The Ring Magazine bilang number 4 sa Ring Magazine super featherweight rankings. Sa kasalukuyan ay hindi pa po natin alam kung mangyayari pa ba ang kanilang rematch na Emmanuel Navarrete. Gawa ng nakikipagnegosasyon na si Navarrete para sa isang unification fight kontra sa WBC Super Featherweight World Champion o Shaki Foster. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH